Hi mga bears! Good evening po sa ating lahat at ito naman ang inyong lingkod, si Eugene Navarra sa Plants Obsession. Ayan po ngayon mga bears, ipipresent ko po sa inyo yung mga King of Spade natin dito sa ating garden and yung mga hybrids, mga hybrid mga bears. So marami po tayo ditong mga premium hybrids ng King of Spade and different forms po nila mga bears, no? So mamaya ipipresent po natin sa inyo lahat-lahat. So ano tayo guys? Iuna po natin yung mga hybrids natin. Ayan. So, ito po yung ating iuna kasi ito yung pinaka na-inlove ako na una sa mga hybrid ng mga best ng mga King of Spade. Kasi siya, halos mahirap siya hanapin sa market ngayon kasi kakaiba yung kanyang hybrid. This one kasi mga besh is the hybrid of King of Spade na original and the Dressleri. So makikita po natin dito mga besh kung yung karakter ng dalawang parent niya mga besh, no. So sa form and the veins niya mga besh is from KOS, and yung naman yung mga texture ng dahon niya and yung sa kulay is makukuha niya din sa Dressleri eye. So yung ka-compact din ng niya guys, ang kagandahan din nito is compact yung kanyang dahon. So like that. And meron na po itong mga spadex. So itong yung unang spadex nito mga besh is nakunan ko siya ng pollen na crossbreed natin sa ating isang Nightwind. So hopefully yun siya mga besh, mabuo. Kasi meron tayong nabubuo na ng mga hybrids dito sa garden. So ganito po yung kanyang mukha. Ayan. Napaka-compact po niya mga besh, no. Kakaiba ito siya na hybrid mga besh, lalo na mga compact form. Isa talaga ito sa mga tinatawag natin na mga collector's item or mga mahal na mga hybrids pag mga mutation and mga compact form. Yung mga ganun na mga forms, lalo na sa pag pumipili tayo ng mga for collection talaga na kakaiba. Piliin natin yung mga for example, ang ID ng ating mga collection is King of Spade and Dressleri or King of Spade and Papillilaminum. Dapat makita natin yung mga karakter dun sa ating binibili para at least worth it yung pera natin na binibili. Ayan. So, ito po yung ating first hybrid. Okay, next hybrid naman natin mga besh is ang ating King of Spade x Papillilaminum. So, ito po yung kanyang mukha. Yung binili ko siya mga besh, ito pa yung kanyang mga dahon. Ayan. So sa garden ko or sa experience ko dito sa garden mga besh, dalawang klase na yung KOS x Papillilaminum na purchase natin sa Indonesia. And this one is siya, yung una kasi is medyo mahal yun siya mga besh kasi red emergent yun siya, but this one hindi. Pero maganda pa rin yung kanyang karakter. Kahit yung lang siya mga besh, kahit hindi siya red emergent, makikita pa rin natin yung karakter ng dalawang parent dito sa ating plant. Ayan, kung makikita nyo yung venation niya, actually kasi yung Papillilaminum natin is hindi masyadong ma-vein or hindi siya white vein kasi mga black series yun siya. But this one, makikita po natin yung mga veins kagaya ng sa King of Spade natin. But the form po ng ating dahon, ayan, nakuha niya po yung character from the pollen donor na Papillilaminum. So ayan po siya, ito yung kanyang newest leaf mga besh. Ayan, ito is possible mag-extend pa ito siya kasi newly unfurled pa yung dahon niya. Ayan, ang ganda din ng karakter. So hopefully, ayan, kung makakuha man ito ng mga clients natin, mas mapaganda. Or baka ma-propa ko pa siya bago natin maibenta. Ayan. So ganyan po yung kanyang mukha. Kitang-kita yung dalawang plant parent nito mga besh, no? Kung titingnan nyo, ayan. King of Spade x Papillilaminum. Ayan, so hindi tayo bibili yung sinasabi lang ng mga IDs, pero hindi mo makikita yung character ng both parents sa ating plant. So dapat pag gusto mo mag-collect ng mga premium or magagandang character, pipiliin mo yung makikita talaga yung character ng mga parents sa ating binibili na mga anthuriums. Especially sa anthuriums kasi ang daming mutation, ang daming hybrids na lumalabas. Pero piliin natin yung natutugma sa kanilang mga parent. So ito po yung ating King of Spade x Papillilaminum. Okay, ito na yung ikatatlo natin na hybrids. Ito yung pinaka paborito ko din sa garden ngayon mga besh. Kasi yung character, yung kulay,
kuhang-kuha niya yan sa both parent niya guys. This one is the King of Spade X Red Crystallinum. Ayan po siya. Ayan. Ayan guys. So, ano siya guys, from Haji Ulis Garden po ito na na hybrid, and medyo may kamahalan lang yung ganitong size, pero nabili ko kasi siya na ganitong size pa yung dahon and 2 leaves pa siya before mga besh, no. So itong tatlo is dito na siya nag-add sa garden. Kung makikita nyo, na-maintain niya po yung darkness ng kanyang dahon. Ayan. And the veins, ang ganda din. And this one mga besh is red emergent po siya. Ang ganda ng mga newly unfurled na dahon nito mga besh. Ayan siya. Ayan. Ang ganda din ito. Isa to sa mga paborito ko mga besh, lalo na paggabi kasi napakaganda ng kanyang veins. And red sinus din siya. And ang kagandahan nito mga besh, habang habang nagmamature, nagda-dark yung kanyang dahon. Okay, ang next naman natin mga besh, ayan. So ito yung mga mutation siya ng ating previous na hybrid. So yung plant parent po nito mga besh is King of Spade and Red Crystallinum pa din siya. But this one is a narrow form. Ayan. So sa character niya mga besh, pag minsan kasi sa mga live or sa mga supplier natin, pag nakakita tayo ng mga mutation or mga kakaibang character, and magaganda din yung kanyang yung kanyang mukha, and worth it din sa price. So yun yung mga kinukuha natin kasi may mga collectors tayo na mga clients na pumipili din ng mga ganong karakter. So ito mga besh is a hybrid of King of Spade and Red Crystallinum. Pero ang kakaiba dito mga besh is narrow form po siya. So hopefully ma-maintain niya yung kanyang pagka-narrow mga besh, no. So ang kaibahan lang nito mga besh is yung previous natin na na hybrid na KOS X Red Crystallinum is round form siya, pero mas dark lang yun siya. So ito is medyo velvet green lang siya, or the green velvet lang yung kanyang base ng dahon, pero maganda pa rin yung kanyang veins. Ayan, kung makikita nyo, maganda pa rin siya mga besh, and also a red emergent. Ayan. So hopefully pag mag-mature siya is magda-dark pa din yung kanyang dahon. Kasi meron tayong mga hybrids na pag from seeds, hindi mo pa makikita yung kanyang true form sa pag mga from seeds. So medyo may kabagalan lang, or makikita pa natin yung true form niya once na nag-mature na yung plant. So hopefully gaganda din siya and mas magda-dark pag nagma-mature. Ayan. So this one is King of Spade X Red Crystallinum na narrow form. Ayan. So sa ikapang 5 na ata tayo mga besh. So ito mga besh is exciting hybrid po siya ng ating King of Spade kasi napaka-rare niya pa sa market. And this one is talaga siya, masasabi mo na legit hybrid, kasi marami tayong nagsisilabasan ng mga mutation na sinasabi agad na ganito ganyan ng mga hybrids, kasi pag hahaba or magnanaro na yung dahon niya mga besh is parang sinasabi agad na from Warocyanum hybrid or something na mga narrow leaf na anthurium. So this one is from din siya mga besh, mga sikat na garden sa Indonesia. And dalawang seedlings itong available niya sa garden. So nakuha natin yung isa kasi yung isa hindi niya pinadispose kasi sira yung mga dahon niya. Pero ito kasi mga besh, dati pagkabili ko is sira din yung dahon. Ayan. So itong mga maliliit na ito mga besh is dito na yan siya sa garden. And ito, ayan, unti-unti na siyang lumalaki yung kanyang dahon and nakikita na din yung kanyang form. So alam nyo ba yung hybrid dito mga besh is King of Spade X Warocyanum. And ang kagandahan nito mga besh is meron na siyang matured form sa garden. So legit talaga siya, and ma-assure ko kung sino man yung may gusto nito, if ever na may gusto, kasi nagbebenta din tayo ng mga plants dito, no. So kung sino man yung may mga gusto nito mga besh, ma-assure ko talaga na ito is a hybrid of King of Spade and a Warocyanum, kasi meron tayo nitong matured form na sa garden. Hindi siya first generation. Sa mga first generation kasi mga besh, dyan pa nagsisilabas yung mga selected form, mutation, and yung mga parang mga regular form, or yung mga mura natin na mabibili, yung parang hindi masyado nagsa-stand out yung mga character ng ating mga plant parent. So ito is, ayan siya, from na talaga siya, from a parent na talaga siya ng King of Spade X Warocyanum. Ang ganda ng mature nito mga besh, although na maliit pa siya, pero napaka-exciting ng kanyang matured form. So ganyan po siya. Yung kanyang texture is matigas like a King of Spade, and panaro naman siya. And hopefully mga besh is siya, no,
Parang butterfly form na din siya. Once sinasabi natin ng mga butterfly form mga besh is yung kanyang sinus is flat po siya, flattened yung sinus, kagaya niyan. Pero meron kasi na mga juvenile form na flat sinus siya, pero once matured is bumabalik yung kanyang pagka-close sa dito na portion. So hindi na yun siya butterfly. So mas okay na ma-identify talaga natin yung mga plants natin lalo sa anthurium pag matured na siya. So this one is one of my favorite also na hybrid of King of Spade, the Warocyanum X King of Spade. Okay, ito na naman tayo sa isang kakaibang hybrid ng ating King of Spade. But this one mga besh, yung King of Spade na naka-hybrid dito is a butterfly form. Kaya makikita natin na flatten yung kanyang sinus. Ayan po. So medyo meron lang siya mga damages mga besh, no? Pero it's okay, ano lang yan, magagawa natin yan ng paraan. So ito yung kanyang new leaf. So this one mga besh is the King of Spade Butterfly X Luxurians na naman siya. So makikita nyo mga besh, the two plant parent natin is combination talaga siya, yung character niya, no? Makikita talaga natin yung combination ng Luxurians and the King of Spade Butterfly. Kasi makikita natin yung veins niya. Ayan, the veins is the veins from KOS and the sinus is from KOS Butterfly also. But the texture, ayan, yung texture ng dahon na parang may pagka-corrugated siya mga besh is from Luxurians naman siya. So ito mga besh, medyo pricey talaga siya sa Indo ngayon. Kasi ito nakuha ko siya ng seedlings pa. And dalawang pot lang yung nakuha ko nito mga besh. And yung isa nakuha na ng ating isang client na mahilig sa mga hybrids ng ating King of Spades. So ewan ko kung gaano kalaki na yung sa kanya doon. Pero ito kasi is dito na yun siya sa garden ng mga dahon. Kasi yung mga previous leaves niya na maliliit na mga yellowish is natanggal na natin siya. So ito po yung kanyang mukha. Ayan. Ayan siya. So hindi na natin ipakita yung ibang side kasi meron siyang mga may mga flaws. Ito lang muna. Ang ganda niya 'di ba mga besh? Kakaibang form din to siya mga besh. And ang kagandahan nito is this one is also a red emergent na anthurium. So ang ganda niya pag nag-unfurl ng mga new leaf. So ayun mga besh. So yun yung ating mga hybrids na mga anthurium muna na i-flex kasi meron tayong hybrid na King of Spade X Bisay na maliit pa siya and ibang KOS hybrid ng Luxurians pero maliliit pa din. So parang hindi nyo pa siya ma-appreciate pag i-flex natin mga besh. So ngayon magpo-proceed na tayo sa ating mga original na KOS or sabihin na natin na hindi siya mga hybrid or mga clone na kuhang-kuha yung mga mother plant nila. So ito po, dito tayo magsa-start sa maliit. Ito mga besh, maliit lang siya. Pero actually medyo malaki ito dati. Kaso yung mga dahon niya na big size is nalusaw sa shipping. So ito yung kanyang mga dahon na naiwan. And nag-add na din siya ng new leaf dito sa garden. And ang kagandahan nito mga besh, pag mga KOS natin, mga red emergent talaga yan sila mga besh, no? So yun yung pag bibili kayo ng mga King of Spade, yun yung i-ask nyo sa seller if red emergent pa yung KOS na benta nila. Kasi pag red emergent mga besh, yun yung mostly na mga original form and maganda once nag-mature. So ito mga besh, kung mapapansin nyo, ito talaga yung mga vein ng KOS natin, ganyan. So different yan siya sa mga veins ng other anthurium. So ganito yung mga veins ng ating KOS. Ayan siya pababa. Pero ito is napaka-define or napaka-thin lang ng kanyang veins. So hindi siya masyadong silvery. Meron kasi tayong mga KOS silver which is na i-flex din natin mamaya. And different form pa ng kanilang mga venation. So ito is from original din siya ng mga veins. Ganyan. And tingnan niyo yung kanyang new leaf. So kahit maglaki yung kanyang new leaf na ganito mga besh, red pa rin yan siya. And pag mag-totally matured na siya, saka siya mag-turn into dark green. Ayan po. So ito yung ating isang KOS na original from Haji Uli. Ayan. Okay, dito naman tayo sa ating second form ng ating King of Spade. So this one naman mga besh is medyo related siya dun sa first natin na form. But this one is a closed sinus. Ayan. Pag sinabi natin closed sinus or overlapping sinus, the right term is the overlapping sinus. So ganito po siya. Hindi po siya totally closed like forgetty eye. So nag-overlap lang yung kanyang sinus like that. So ganyan. So isa din yan sa mga inaabangan ng ating mga collectors ng anthuriums pag mga overlapping sinus na mga form.
So mas maano siya, mas mabenta kung lalo na pag maganda yung variety ng Anthurium natin. So medyo nasira lang dito mga besh, no, kasi yung ano nito nung kaka-unfurl niya lang is nasagi siya nung kasamahan ko dito sa garden. So ayan, nagkaroon siya ng flaws dito na side, pero okay lang din siya. So kung mapapansin niyo mga besh, yung una kasi natin na form is from dito pa lang na vein niya mga besh. Ayan, yung dito niya na vein is makikita mo na straight na siya down. Ganyan pa down na talaga yung mga veins niya. But this one, meron tayong mga alignment dito na makikita. Ayan. So makikita nyo dyan mga besh, may different lines pa siya na visible din dito sa taas. So mag-mature yan mga besh, parang kakaiba din siya kasi makikitaan natin siya ng mga lines dito sa taas. And dito is pa-down na din siya lahat, parang butterfly form na vein. Hindi siya butterfly form sa sinus, but yung kanyang veins is parang butterfly siya. And ang kagandahan nito is medyo compact ball din yung kanyang form ng dahon, which is sana ma-maintain niya din once matured para at least maganda siya tingnan. Ayan. So ganyan po siya mga besh. This one is from Haji Oli also. Ayan po siya. Ang ganda mga besh, no? Ito yung kagandahan kasi ng King of Spade mga besh, is super thick talaga nung dahon niya. Yun yung isa sa pinaka characteristic ni KOS, pag masasabi mo talaga na KOS siya. Super thick ng dahon, as in super thick po siya. Ganyan, ang bigat ng dahon niya mga besh. Ayan. Okay, dito na tayo sa ating third form. Yung mga forms po na pineflex ko mga besh is yung mga dito lang available sa garden. So possible na kahit doon kay Sir Haji is marami din siyang mga forms doon na related sa original na mother plant, or parang hindi natin makikitaan ng mga hybrids ng ibang Anthurium varieties. So this one naman mga besh is yung ating silver na King of Spade. Ayan. So makikita nyo mga besh, yung kanyang silver lines is napaka-massive po niya. Ayan, super silver talaga yan siya mga besh. Ayan. Ayan po siya mga besh. Yan yung kanyang best character sa mga silver silver King of Spade. Simula dito sa sinus niya mga besh, ayan, ang kapal ng silvery niya dyan, napaka-silver niya, no mga besh, kung makikita nyo. And kalat na kalat din siya mga besh, ayan, tingnan nyo. Ayan. Ayan po siya. So ito mga besh is red emergent din siya, and ito pa lang yung kanyang na-add din na dahon sa garden. And isa to sa mga paborito kong form ng KOS. Parang meron nga nito mga besh na client ko, pero pwede natin itong i-top cut kasi parang mother plant na din siya. Ang laki na ng dahon. Ayan. And malaki din yung node dito mga besh. So hopefully makat natin siya bago makapag-decide si Madam. Hi Madam. Ayan po mga besh, yung ating KOS Silver. Okay, dito po tayo ngayon. Actually hindi siya mga besh, hindi siya talaga itong form ng ating KOS. But this one is from mother plant siya ng KOS as per garden mga besh. Hindi siya naka-hybrid, and safe din yung kanilang pollination nito. Pero meron siyang mutation. So this one is a King of Spade mutation. Ayan po. Napaka-dark ng kanyang dahon mga besh, no? And ang kagandahan nito, red emergent din siya and red sinus. Ayan. Black base din yung kanyang dahon mga besh. Ayan po. Kung makikita nyo, super round po siya. Super round po siya ng form ng kanyang dahon. And yung kanyang veins na naman is medyo kakaiba lang siya sa veins ng ating KOS mismo. So ang veins niya is pa ganyan lang siya instead na pa down, or yung kakaibang vein na galing dito pa down. Yun kasi yung character din ng veins ng ating KOS. But this one is kakaiba siya pero maganda. Ayan, ang ganda nito mga besh. Ayan, isa to sa mga nagsa-stand out din dito sa ating garden. Okay, dito na po tayo sa ating finale. Ayan po. Itong nito mga besh, itong variety nito na KOS is siya, parang controversial or something na tawag nito, parang kinakatakutan ng ating mga buyers minsan mga besh, no. Kasi this one is ang ating Golden King of Spade. Ayan. So this one is ang ating Golden King of Spade mga besh. Sinasabi ko kasi na na kinakatakutan ng mga buyers natin kasi yung sinasabi nila is this one is from lang siya, mga mutation or baka sa
climate lang doon sa Indo kaya sila nag-gold. So meron tayong proof nito ng mother plant. Actually posted yun siya sa Instagram account ko po. So ito mga besh is yung golden natin na QOS is a legit po siya na golden and meron na siyang mother plant nito mga besh. And ang kagandahan nito, masasabi ko siya na hindi po siya talaga yung nagre-revert or nagte-turn into green kasi ito na yung nag-add na dahon sa garden ko. Ayan. So yung small na dahon niyan before is ano siya, nalusaw na yun siya. Ito yung kanyang isa pang dahon sa pag-purchase ko mga besh kasi pag bili ko nito dati is parang 2 leaves lang siya. And ang sinasabi ko sa inyo mga besh, yung garden ko dito is hindi siya masyado exposed sa sunlight o hindi siya masyado mainit. Pero yung dahon niya is nami-maintain niya pa rin yung mga gold. So I have I think 3 or 4 plants po na nandito sa garden na gold po siya. And nagmamature na sila na golden pa rin yung dahon nila mga besh, no. So ayan po siya mga besh. The character is King of Spade. Yung kanyang dahon, yung texture, ayan, King of Spade yan siya. Kahit yung veins. Ang kagandahan nito mga besh, kahit silver siya, mapapansin pa rin natin na silvery yung, kahit gold siya, mapapansin pa rin natin na silvery yung kanyang vein. Ayan. Hindi lang siya yung sinasabi natin na white vein, but this one is silver. Ayan po siya mga besh. And malaki na yung kanyang dahon. Ayan siya. So ito yung isa natin na mga magagandang collection ng QOS. And hopefully, maka-pro pa tayo nito bago siya ma-ibenta. Ayan po siya mga besh. So ito yung ating finale mga besh na sa ating mga King of Spade collection. And that's all for tonight. And hopefully, magugustuhan nyo yung ating mga presentation ng ating mga plants dito. So pag meron tayong mga question about how to care our anthuriums, especially sa mga anthurium plants, kasi marami na nahihirapan sa pag-alaga ng mga anthurium. So, pwede po tayong mag-ask through messenger or mag-comment para at least makapag-message po tayo. And makikater ko po yan siya once na vacant po ako kasi employed din tayo sa umaga and medyo minsan pag pagod sa gabi hindi na tayo makapag-messenger. So, follow up lang para at least mapansin natin yung inyong mga messages. Kasi marami din nagtatanong ng ating soil mix. Actually, I posted last time ng ng soil mix natin sa anthurium and how to care them. And hopefully nakikita niyo yun or maybe ma-repost po natin siya sa ating Facebook account. So, ayan po. That's all for tonight and thank you so much. And please follow my Facebook account or page Plants Obsession by Eugene Navarra. And thank you. Good night.